sitwasyon. Ano ho masasabi nyo? Baka hindi ninakaw lahat. Tinipid lang siguro. Ano? Yawa mo butong tana! Babayoy! Eh, buto yara, dala buto. Isip ako yung mukaping, parang nga na makita na. Kaping, buto dito. Lupan ng mga yawa! Yang. And Bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. Yue! And so we were supposed to meet the president at the time. Nako, But si Boy instead, Tar. hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang Boy Tar bumanat. But we were put in front of 3 people and they essentially, asked ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting Style official nyo! now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Huwag nyo nang baligtarin. Oo. Saying, And Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Fact-checking na ho, kalikasan na ho ang bumibira dito sa ating mga masasamang loob na yung mga dorobo dyan. Kamusta naman ho yung lugar nyo? Balita ko ho, kinawawa nyo lang yung mga ano nyo dyan, kababayan nyo. Hindi na kayo naawa, mga... Alam nyo ho, kung wala hong pandodorobo at maayos ho ginamit ang budget ng flood control, wala ho kayo mababalita ang mga baha-baha ganyan. Kung hindi ho pinagnanakaw ang pondo, nakakaawa lang ho yung mga kababayan natin na pati sila ay nadadamay dahil dito sa mga yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi nyo inisip, pansarili lang ang kagustuhan nyo. Gustuhan nyo lang magnakaw, at ito ang mga kababayan natin ho ay problemado na. Kung ilang araw na ho tayo binabagyo, ilang araw na ho nag-uulan, para malaman nyo, hindi man kayo singilin dahil kakampi nyo, ang nakaupo ngayon, hindi man kayo singilin, eto, sisingilin kayo dahil ipapaluwa sa inyo, lalong-lalo na calamity ito, kailangan nyo maglabas ng pondo. Baka mamaya, humingi na naman kayo sa amo nyo. Pambigay lang dito sa mga to. Ito ho, may papakita akong video sa inyo at maya-maya, sa dulo ng ating video, bumanat na ho si Charis. Si Charis ay sabi, si BP Sara daw ay humihingi ho ng, anong sabi dito? Humihingi daw ho ng tulong. Ano kayo ng tipaklong? Kayo nga humihingi ng tulong sa mga Duterte. Tapos sinungaling ka, sabihin mo, humihingi ng tulong si BP Sara sa tatay mo. Kakaloko ka. Ito pa, meron pa. Dahil ho sa galit na ho sila at hindi na sila makapaghintay dito sa pagpapasibak kay BP Sara, nagtulong-tulong na ho. Itong House Committee diyan sa Congress, House Committee ba o diyan sa Congress, kailangan na daw ilabas yung report. Wow! Ipasibak na raw si BP Sara. Mga unggoy! Kakaawa kayo? Maya-maya yan sa dulo ng ating video, pero andyan po yung join button, bumindot ka na. At sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin. Maraming salamat umabot na ho tayo ng 340,000 new subscribers Palakpakan natin lahat ng mga magagaling at laging nakasubaybay sa atin. Maraming salamat naman po. Simulan natin dito nang makita nyo naman ang mga kalintikan ng mga dorobo dyan. Hindi lang ho sa norte, ang binabaha ngayon, maski dito sa may Etebak, binabaha ho. Kamusta naman ho?
Kamusta naman ho yung mga nagbida-bidahan dyan? Kamusta naman kayo? Fact-checking ho, kalikasan ho ang sisingil sa inyo. Ilang araw nang halos walang tigil ang buhos ng ulan. At sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, paano naman Tanyo. ang problema? Mga kalsada lubog, mga bahay pinapasok ng tubig, mga pamilya na pipilitang lumikas. Kaya isang tanong ang paulit-ulit na naririnig ngayon ng mga Pilipino. Nasaan ang flood control? At higit sa lahat, nasaan ang pera para dito? Fact check tayo. Hindi tama na sabihin agad na ninakaw ang buong flood control budget dahil Ay, sir, sa ganyan sitwasyon, ano ho masasabi nyo? Baka hindi ninakaw lahat. Tinipid lang siguro, ano? Tinipid lang siguro. Mas gusto pa atang kumamal ang mga dorobo na kung sino ho nakakasakop dyan sa mga distrito-distrito na yan. Hindi natin pinagtatawanan dahil umuulan. Ito lang ang gusto nating malaman. Gusto nating ipasuka dito sa mga dorobo na ito kung hanggang saan ho ang kanilang pinagnanakaw na pondo ng gobyerno para sa flood control. Kawawa ho ang mamayang Pilipino. O, tingnan nyo, paano ho makakapasok yan? Ilang araw na ho, pang-4 na araw, pang-5 araw na ho nagbabagyo ngayon, nag-uulan. Ano ho ba ang sinasabi niyo ng mga magnanakaw na yan? Wala. Nakatatahimik yung mga social media, nakadisable. Hindi mo makausap. Ngayon kasi sisisihin sila. Sisisihin sila saan nila pinagdadala ang budget. Tuloy. kailangan pa ring patunayan kung saan napunta ang bawat pisong inilaan ng gobyerno. Pero may malinaw na dahilan kung bakit galit at nagtatanong ang publiko. Tama. Mayroon ng mga aligasyon at investigasyon tungkol sa ghost projects, overpriced projects, substandard construction, at iba pang irregularidad sa flood control projects. Malamang yan, boss. Malamang. Irregularidad. Kung hindi irregular, ninakaw. Baka mas malaki yung ninakaw kaysa dito sa ginawang proyekto. Kasi meron ho silang nasasaksihan ngayon na misan walang bakal, hindi grabang nilagay, kundi putik. Hindi, joke lang yun, ha. Irregularidad. Ano ba? Bulol ka, Kuya Goods. Irregularidad. May irregular na ginawa. Dito. Kung di tinipid, mas malaki ang nakawan. Sinatawag na parking fee. Tinatawag na komisyon. Yung tinatawag na drobo. Kung wala hong ganyan, sa tingin nyo, babahain yung mga lugar-lugar na yan. Anak ka ng tikbalang, Mismong pamahalaan ay nag-utos ng pagsusuri at investigasyon sa mga proyektong ito. At ngayon, habang patuloy ang malalakas na ulan, huwag kang maniwala na mismong pamahalaan. Bakit? Mga paandar lang nila yan. Kaya siniwalat yan, nasisiwalatin ang pangalan ng mama. Di ba? Yan ang katotohanan. Kaya wag na nila tayong pinagluloko. Ngayon, ito. Nasa na? Ibabalik natin. Ibalik tanaw natin yung 5,500 flood control. Yay! Asa na ho? Asa na? Kami ho ay nagtataka ngayon. Bakit hindi nyo maipasuka dito sa mga tao na may nakakasakop dito sa mga distrito na ito kung nasa na ho yung flood control. Di ba? Tuloy. Meron pa ba? Wala na. So ngayon, eto na. Dito na tayo magtatanong naman. Bakit ba pinag-iinitan nyo ang Vice President? Ito meron pang balita dito. Saan bang lugar to? Baha pa rin. Ito. Sa La Union habang binabantayan Naku, La ang mga Union! ilog, mababang lugar at mga komunidad na posibleng maapektuhan ng pagbaha. Nagpatuloy ang paglikas ng ilang residente habang tuloy din ang pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang apektado ng masamang panahon. Naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO La Union ang 40 insidente ng pagbaha sa mga... Ay!
Eto daw, oh. Lugar na binaha sa La Union, anak ka ng tipaklong. Oh. Sino ba nakakasakop dito? Palakpakan! Napapakcheck ka. Ngayon, magsalita ka. Bakit parang tahimik ka sa social media? At ang tanong dito, may mukha ka pa kayang ihaharap doon sa hearing, sa trial. Kasi lagi kang nasa likod, di ba? Woo! Most mentioned, Oo, sikat na sikat ang La Union. Napakaganda. Napakaganda. Nakatipaklong, binabaha pala. Dati hindi naman daw ganyan kagrabe. Ang baha dyan. Special mention ka, Bakulao. Special Special mention. Laman ng balita si Bakulao. Anak ka ng tipaklong, oh. Bayan ng Bawang, Agoo, Bangar, Santo Tomas, Nagilian at lungsod ng San Fernando. Nako. Umabot na sa 5,547 na pamilya o 16,545 individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat at mabagyong Luis at Maymay. Bigyan nyo naman ito ng ayuda. Diyan lalabas ho, yung sinasabi nyo makatao kayo, tinutulungan nyo yung constituent nyo, maayos kayong congressman. Ito ho yung apektadong pamilya. Kita mo, nagtugma pa, 5,500. Flood control. Ito naman, 5,500. Pamilya. Bigyan nyo ho ito ng calamity fund. Bigyan nyo ng pondo itong, hindi na lang calamity fund kasi sa gobyerno yun. Baka nga umasa sila doon. Ang tanong dito, ano kaya ang tulong magagawa nito ngayon? Sana naman mayroon tayong mabalita na namimigay na ho ng 20 pesos na bigas. Ito hong congressman, sana ganun at 3 pirasong sardinas. At nailikas na po yung iba. Sana may ganun. Wala pa tayong nababalita. Ang tanong ba, meron ho ba? Kayo ho, tatanungin ko, mga taga La Union, meron ho bang ayuda na? Meron na ho bang pinamigay si congressman? At meron na ho bang ano tawag doon? Yung parang pupuntahan mo? Kalimutan ko na, sa dulo ng dila ko eh. Evacuation center. Meron na ho ba? Di ko maganda kung meron, di ba? Kung wala, ayan ang isang malaking katanungan. Doon tayo magtatanong. So anyway, ito ho yung mga pamilya, individual, barangay, municipality, 17 municipality 17, tandaan nyo. Hindi ho biro ito. 17 municipal. Kumbaga sa barangay, iba yung barangay 169 barangay. Ibig sabihin, buong La Union, binaha. Anak ka ng tipaklong, magaling nga yung flood control Hindi, ibig sabihin, tama yung sinasabi ng taas. Ipapack-check niya yung mga malalakas magnakaw daw di umano. Naalala niyo yung Bicol? Naalala niyo? Diba, isa rin sa malakas magnakaw yun. Sabi ni Aling Ledesma daw di umano, napack-check din. Eto, lumabas din ang katotohanan daw di umano, napack-check ng kalikasan. Hindi lang 1 araw, 2 araw, 3 araw. Mukhang pag-iisang linggo na. Hindi natin pinagtatawanan ang mga binaha. Ang pinupunto natin dito, yung mga dorobo. Nasana ginawa nyo na maayos para sa inyong mga kababayan, dinorobo ang budget. Daw di umano. Ngayon, ang tanong dito, andyan po yung comment section, pwede ho kayong mag-comment dyan. Boboto nyo pa ba? Yung tao na yan? Kayo na ho humusga. Husgahan nyo na ho sa 2028 kung makakaupo pa o pauupuin mo pa. Hindi ho apektado ang isang barangay. Ilang barangay ang sinabi dito? 169 barangay at 17 municipality. San ka pa makakikita? Record breaking ito Pang Guinness Book of Record. Ngayon, eto na, punta tayo dito. Anak ka ng tigpaklong, napakasinungaling mukhang charis ka. Napakasinungaling naman ito. Naniniwala ho ba kayo na itong daw si BP Sara,
ay humingi daw ho ng tulong kay Bangag. Sinungaling itong bata na ito. Bata-bata, sinungaling. Na kayo ho ang mahilig pumunta ng Davao, sinabi na ho yan ni Manong Chabit, kayo ho ang mahilig pumunta at humingi ng tulong. Sinabi na ho yan ni Ate Amy. Ngayon babaligtarin mo pa ang kwento? Oo, na si BP Sara daw ho at mga Duterte ang humihingi daw ho ng tulong para suportahan ng Pangulo. Wow! Ay, pasok nga natin ito. Marami talagang, it was part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang, it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kwento ko to. Wow! Palakpakan! This is the first time daw na ikukwento niya. Palakpakan! Ngayon, galingan nyo ang paninira. Dahil bukayo na kayo, sabi ni Aling Marie. Galingan nyo para pagdating na 2028, kayo naman, sabi ni Aling Marie. I don't know if the president's gonna get mad at me for saying this. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, Wow. tinawagan kami. Nino? Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. Yue! And so we were supposed to meet the president at the time. Nako, But si Boy instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang Boy Tartar bumanat. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting Style official nyo! now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Huwag nyo nang baligtarin. Oo. Saying, And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. Kita nyo? And then, Chismis so yan, boss. it's Oo. there was a lot at play. There was a Kaya lot kita at nyo, di ba? Oo, ngayon, dati hindi to lumalabas para magpa-interview. Dahil papalapit na ho ng papalapit ang usapan. At matindi na ho ang trust rating ni BP Sara, umabot na ho ng 58%. Wala ho silang makikitang panlaban kay BP Sara, kaya gagawa sila ng hakbang para magkaroon ho sila. Akala naman sisimpatihan sila ng taong bayan. Asikasuhin nyo yung sinasabi ho ni Sir Madarahuga, yung Ilocos. Yung mga poste ng tulay. Hanggang ngayon, yung poste ng tulay, hindi pa rin daw nabubuo, di umano. At wag ho kayong gagawa ho ng kwento na may sinabing si BP Sarang ganun. God knows. Oo, mahirap po magsinungaling, sabi ni Aling Dedes. Baka sa bagay, napapak-check na, no? Buong, buong Ilocos ba yun? Ilocos ba yun? O part lang? Ang dami, 17 municipality. Baka hindi lang nababalita siguro yung iba kasi baka madamay. 'Di ba? Yung iba hindi ho pwedeng hindi balita. Yung iba meron hong cellphone. Siguro pag nakita ho ng taong bayan, pupuntahan ho ng media para may scoop. 'Di ba? So ngayon dito na nakakatawa. Yung mga kwento na nila, yung mga gusto lang gawin kay BP Sara, gumagawa na ho sila ng report. Gusto lang ipa-convict na kagad itong Vice President natin.
Meron ho ditong balita na talagang nag-usap-usap na daw di umano itong mga taga-kamara na magdesisyon na raw. Sabi sa balitang ito tayo ay nagre-reaction lang. Sabi sa balitang ito, kailangan daw makonvict si BP Sara at hindi na daw makatakbo saka anumang pwesto sa gobyerno. Wow! Kayo magdidesisyon? Kailangan kayo magdesisyon, ganun ba? Ay, pasok natin. Tiling sa resolusyong nakapaloob sa report ng House Justice Committee ang pagdeklarang guilty kay Vice President Sara Duterte, pati na ang pagtanggal sa kanya sa pwesto. Deklarang guilty agad. Kayo na mag-trial para kayo magdesisyon. Nakakatuwa kayo At habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies of Committee Report number 261. Ganyan gawa-gawa sila, committee report kagad. Gusto nila lang, hindi lang natin alam kung kailan nangyari ito o talagang tapusin na kagad ang karir ni BP Sara. Yan ang kanilang gusto rito eh. Hindi, alam nyo, kaya nga may impeachment, kaya nga tinatrial para i-prove kung lahat ng aligasyon na itong mga nagkakampi-kampihan dyan ay tama. So, meron namang senador na alam natin gusto ring matanggal si BP Sara dahil may mga pangarap din sila. Kagaya ng virus, may pangarap maging presidente. Hindi ho siya makakaabante dito kay BP Sara. Kaya yon ang kanilang paninindigan, ang kapi-kampihan, na sibakin at hindi na ho takbo sa kanumang pwesto si BP Sara. At meron ding isa dyan, yung Dilawan. Si Bombom. Merong pangarap ho maging presidente at mag-vice president yan. Kaya galit na galit din ho yan kay BP Sara at gusto niya ring masibak. At meron din yan si Coco Maching na gusto rin ho maging vice president at gusto niya rin ipasibak si BP Sara. Siyempre, alam niyo naman yung mga maleta gangers. Nandyan din ho. Nakapalibot. 13 ho sila ngayon. 13 kulang pa sila ng 3 para tuluyan nilang ma-convict at magkaroon ng disqualification kung meron man. Pero hanggat wala hong bumoboto sa buong 24 senador na ma-convict at magkaroon ng boto ng 16, hanggang ngayon mahihirapan silang patunayan at mahihirapan nilang magawa yan. Doon na nga lang sa papapatunay, hirap pa sila Dito pa sa conviction. Mamahagi na sa mga kongresista ang kopya ng report ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I received it last night from my email and I had my staff print the whole thing. Nakapaloob na sa Committee Report 261 ng House Committee on Justice ang House Resolution 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Matagal na yan, matagal na yung video na yan. Pero anyway, total naman, na-play na yan. So, ganun yung ginawa nila kay BP Sara. Diba? Pinagtulong-tulungan nila. Yung iba talagang gumamit pa ng pondo raw, di umano, para makapirma. Napatunayan naman niya ng isang congressman na taga Nabotas, diba? Napatunayan niya yan. Ang problema nga lang, siyempre, hindi natin alam kung ano yung ista ng mama na yon. Baka nag-iingay lang yun, kumukuha ng simpatya. Kunyari, Duterte ang kanyang side. Pero, andun pala siya sa kulay ng mga pulangaw. So, meron akong papakita sa inyo. Kaya naman pala pinagtatawanan at pinagmumura ng mga estudyante noon, mga ilang araw na nakalipas, itong Pangulo. Kasi dismayado ho sila. Dismayado ho sila na na tawag dito, dismayado sila doon sa pamumuno ng Pangulo. 'Di ba? Hindi na natin siguro mapakita yung video kung nabalitaan 'yon. Dismayado ho yung taga Davao to, DepEd Davao humingi ng paumanhin dito kay Ngagba. Na totoo ba? Yan ang naging balita Humihingi ho ng paumanhin kasi pinagmumura ho doon yung Pangulo kasi hindi ho maganda yung tawag dito yung hindi parang
hindi nila nagugustuhan yung pamamalakad o pagpapatakbo ng gobyerno. Kasi siyempre marami sila nababalitaang nakawan. 'Di ba? Ganun lang yun. Kahit ikaw naman siguro, alam mong nilanakaw na, matutuwa ka pa. Nilanakaw na yung pondo, matutuwa ka pa. Hindi naman siguro para ganun. 'Di ba? O eto, panoorin natin nung isa pang video na ito. Ito, pasok natin. Video na ito yung sinasabi natin video, na talaga namang galit ho yung mga estudyante. Hindi naman ho, biro naman din kasi kung ano yung, alam niyo, bata pa ito pero may galit na ho sa nangyayari sa gobyerno. Kung wala naman ho silang nakikita, bakit sila magagalit? Ang problema, meron ho nakikita na hindi maganda. Sana, yung hindi magandang ginagawa, inayos at inayos na lang. 'Di ba? At wala nang mga kung ano-anong mga bakbakan diyan sa politika na nakikita natin na meron pang di umano na parang pinagtutulungan pa si Bibi Sara. Baluarte ho to ni Bibi Sara. Itong lugar na ito. Kaya siguro yung mga taga Davao di ho nakatiis. Ito ho ang kanilang nahantungan. Ang mga magulang ng mga estudyanteng tumawag ng yawa at bangag at pinagmumura. Si BBM sa Davao ay pinatawag ng DepEd Davao. Nag-viral kasi ang mga estudyanteng tinawag na yawa at bangag. Si BBM nang magtungo o bumisita ito sa Davao. Heto ang video, panoorin natin. Bongbong bangag. Grabe, no? Dali lang, abi na rin magsilid lang. Yawa mo butong tanan! Bye-bye. Kakahiya, no? Kakahiya ka. Mga bata ho ito, Lupan ng mga yawa! Di pa din mga yawa. Trending, ano? Alam nyo, itong video na ito, ilang araw na ho ito. Siguro magtatatlong araw na ho ito. 4 na araw na ho ito nakalipas. Ngayon, bakit ho ba hindi nagustuhan ng mga bata? Kasi mga bata, estudyante ho ang nasasabi rito. Anyway, hindi na muna natin sasaklawan at hindi naman natin, alam niyo na, ano pa tawag dito, yung hindi naman tayo natutuwa din sa nangyari. Pero, nagagalak tayo. Alam niyo bakit? Ito na ho lang yung ganti. Para makabawi naman na ang mga taga Davao dito sa ginagawa kay Bibi Sara. 'Di ba? Hindi ka ho welcome diyan. Kaya wag ho kayo magpakitang gilas diyan. Hindi ka welcome sa Davao. Unang-una, ginawa nyo ng kwento si Bibi Sara. Pangalawa, pina-impeach nyo si Bibi Sara. Tapos pupunta ka diyan, ano expect mo? 'Di ba? Well, anyway, nag-sorry naman daw ho yung mga estudyante dahil pinatawag ho ng DepEd. Ngayon, ang tanong dito, uulit ka pa ba? Uulit ka pa ba dyan? Huwag ka na hong pumunta dyan kasi hindi ka makakatikim ng papuri. Walang ganon. Puro masasamang salita ang matatanggap mo sa mga ginagawa nyo sa Duterte. Yun lang yun eh. 'Di ba? Isang malaking sampal ito na tinulungan na nga kayo at binabaligtad pa ng anak. Anak mo ba yun? Na sinasabi, humihiling daw ho si Bibi Sara na sa kanila daw ho yung matataas na pwesto. Dahil daw tutulungan daw sila ng dating Pangulong Duterte at may hiling daw ho itong si Bibi Sara. Ano ka ng tokwa naman, Ito lang Ito lang. Kung hindi nyo na ho kayang kalabanin at hindi nyo na ho kayang talunin sa 2028, tama na ho yung puro ngaw-ngaw. Alam naman natin na hindi ho rin kayo nakakuha ng magandang boto kung hindi sa mga Duterte, kung hindi kay Bibi Sara.
Yan ang malaking katotohanan. Kaya sampal sa inyo yan. Na ano? Na pag-upo ni Bibi Sara, tapos ang maliligayang kwento. Kayo naman. O, tuloy. Ah. Confirm na tinawag nga na yawa at bangag si Mr. President. Kahit ang mga estudyante, alam na alam ang tunay na isyu at problema sa Pilipinas. Di ba? Pati bata. Yan ang sinasabi natin. Maski bata ho, may sarili hong pag-iisip. Hindi naman ho porket sinabi na bata pa sila, wala silang pakiramdam at wala silang pakialam dito sa nangyayari na nakawan sa gobyerno. Ang masaklap lang nito, kawawa ho ang taong bayan na apektuhan lalong-lalo na. Imagine, tignan niyo yung baha. Wala hong tigil. At meron pa hong pumapasok at papasok na bagyo, pinalibutan na ho tayo ng low pressure area. May papakita ako talagang tatadtadin na ho ata ng bagyo ang buong Pilipinas. Dahil meron ditong isa na namang namataan. Isa na naman ba to o madami ito? Papakita ko lang ho sa inyo. Ito ay isang ito. Pakita ko sa inyo ha. Baka magulat. Ay, wala. Bakit ayaw? Naku, bakit? Ulit ha. Hanapin ko lang. Ito pala. Yan. Ito. Yan ha. Ano nangyari na naman? Diyos mio, Marimar. Kakapasok lang na naman ba? O may papasok? Diba? Ano yan? Kakapasok o papasok na naman? May namataan na naman ho. Isang low pressure area. Nako, may lumabas tapos may papasok. Matatapos pa ba ang kalbaryo ng mga magnanakaw na congressman? Binabaha na ho yung lugar nyo at meron naman paparating. Hi! Ano sabi dito? Hi! Ano daw? Basahin natin ha. Mas matindi sa mas... isa lang, wag... sabi, isa-isa lang, wag magtulakan. Lahat makakapasok. Nako. Hinay-hinay muna kayo. Sama-sama, sama ng panahon, binabanatan sa labas ng... Ano tong par? Ano ba yung par sa... Philippine Area of Responsibility o weather update. 5 sama ng panahon ng kasulukuyang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility kung saan ilan sa mga ito ay pinalakas ang habagat. Nako po, Rudy. Na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Take note, Luzon at Visayas. Ang typhoon #Dolphin ay kasulukuyang nasa katubigan ng East China Sea. Aray mo, Rudy. Aling Ledesma, kamusta na? Baha na ho sa inyo. May lakas itong hangin na nasa 150 km per hour at pabugso-bugsong aabot sa 185 km per hour at kumikilos ito papakanluran hilaga, kanluran sa bilis na 15 km per hour. Inaasa maglalandfall ito sa Eastern Samar. Samar ba o China? Sorry, China. Hay nako, isa-isa lang. Wag masyadong magmadali. Lahat naman ho kayo makakapasok. Hindi ho joke yan. At hindi natin ginagawang katawa-tawa. Isang patunay na napapak-check na ho. Itong mga dorobo, dahil kung hindi naman ho nila dinorobo ang kaban ng bayan, wala naman humbaha. Tama? Kaya kung umabot ka sa ating dulo ng ating video, kung gusto at nagustuhan nyo ang ating content ngayong araw, siyempre andyan po yung comment section. Mag-comment po kayo at mag-like kayo sa ating video. At siyempre, ang higit sa lahat, yung shoutout segment natin, hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo nasa-shoutout. Shoutout tayo kay sino ba ito? Yung Purse. Unahin na natin. Ayusin lang natin. Unahin natin yung Purse.
Okay, Sylvia Ramos, shoutout po sa iyo. Oo, sana lang po kuya, kanino at saan napunta ang 1.8 na piyansa, hindi natin alam. Oo, mula kay Gloria Omega, shoutout po sa iyo. Joselito Artuque, shoutout po. Sherry 123, shoutout po. Rico Coleta, shoutout po. Naneta, youtube.com, shoutout po sa iyo. Arthur Biag, may Koshina 2023, shoutout po sa iyo, ma'am. Renata Gabriel, shoutout po. Joseph Bomediano, Gilseria, shoutout po. Prima Tagsbowi, shoutout po sa iyo. Ami Mendoza, Dimple Asubar, Marilu Fabio, Josephine Peria, Daryl Marfores, shoutout po sa iyo, sir. Bernardo Canyamo, Nestor Matt, Romeo Olesco, Alan Arcilia, shoutout po sa inyo. Fe 2993, Alvin Cuenca, shoutout po. Arthur Mabulay, Joseph Mulye, Treli Sevillano, Alan Lauron, Ernesto Puntowe, Arthur Mabulay again, shoutout po sa inyo. Sherry Falwemam, Beth Gout, Corazon Panganiban, Gebunan, Kennedy Mabalay, Rodolfo, shoutout po sa inyo. Adman Sevilla, Maria Lucita Johansen, shoutout po. Ma'am Veronica Peralta, shoutout po sa inyo. Yan, kung maabot ka dyan, sa dulo, ako naman ho ay magre-request. Paki-like share nyo yung video at mag-comment ko kung nagustuhan nyo ang ating content for today video. Bye-bye!